Hello guys, good morning. Isa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting Jardines Sermio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng buhay sa ating taon na ito ng 2023 at sa mga sumusunod na taon. Next year po is 2024. Nawa po ay makuha natin ang ating mga minimithi sa buhay. And for today's update and for today's video ay gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na pagpaparami ko ng isa sa mga house plant na napakagandang ilagay sa alinmang bahagi ng ating bahay, negosyo, workplace. Dahil ang halaman na ito na inyong nakikita po, ito po yung halaman na photos plant na may variety na tinatawag po na Queen Marble Photos Plant. Kapansin-pansin po na napakalapad ng kanyang mga dahon kumpara po sa mga pangkaraniwan na photos plant na ating nakikita sa mga garden at kahit saan man. Bakit nga ba siya nagiging tampok, kilala? Dahil may angking kakayahan po ang halaman na ito para linisin ng hangin, considered air filtering at air purifying plants. Kung kaya naman po napakagandang ilagay sa ating bedroom para po ito po makapag-promote ng melatonin dahil naglalabas po ito ng isang napakalinis, napakaaliwalas at napaka-kaaya-aya na oxygen na kinakailangan po natin sa ating maayos na pagtulog. Best din po siyang ilagay sa bathroom para po ang mga negative thoughts, anxiety, conflicts na ating nararanasan ay kanyang matanggal or ma-eliminate. Best din po itong ilagay sa harapan na pintuan ng ating bahay para doon pa lamang po ay magsilbing protection at shield sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa ating bahay, sarili, pamilya. At yung mga not so healthy na mga vibrations po ay kanyang tinatanggal. Ang halaman na ito is tinatawag na Queen Marble Photos Plant. Bakit nga ba siya hindi nawawala sa top 10 list? Dahil considered po ito as lucky charm, money maker. Isa rin po ang halaman na ito sa wish granter, feng shui at Vastu plant. Kung kaya naman po, wag na po kayong magpawala dahil napakadaling alagaan, madaling paramihin. Higit sa lahat, hindi niya po kailangang diligan everyday. Ang pagdidilig po para sa halaman na ito is done every 3 to 5 days. Ito po ang kanyang top portion na view. Kapansin-pansin po na ang ganitong halaman po ay considered variegated. Variegated po, ibig sabihin po is marami po siyang kulay na nagsulputan na visible doon sa kanyang foliage or dahon. Ilapit po natin para makita po natin ang kanyang karikitan at kagandahan. Bakit nga ba ako patuloy sa pagpaparami? Dahil napakaraming tagline na benepisyo neto sa ating buhay. Isa rin po ang halaman na ito sa tumulong sa akin para ma-monetize ang YouTube channel ko na si Sermio Vlogs. Tunay na ang ganitong halaman po kapag inilagay mo sa considered center table plant ay doon pa lamang po sa sala, ito na po ang makapagbibigay sa atin ng isang inspiration at motivation para mas lalong mahikayat na magampanan natin ang ating trabaho ng maayos at kaaya-aya. Best din po siyang ilagay sa ating dining table para po humikayat pa siya na napakaraming biyaya sa pagkain at sa ating pamilya. Ito pa is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Paano po natin siya malalaman kung ready na po siya for propagation or paramihin kapag meron pong nagsulputang mga ugat sa kanyang tangkay? Yun pong tinatawag na aerial roots. I'm planning to repat this po itong halaman na ito sa isang napakalawak na espasyo para po mas tumangkad, dumami po at para po dumami pa po siya ng tuluyan. Ano nga ba ang dapat natin gawin sa halaman na ito para mas lalong humikayat pa ng kaswertehan sa buhay? Unang-una sa lahat ay gagamit po tayo ng fast draining and absorbing na lupa
para sa Queen Marvel Photos plant. Ayaw na ayaw niya po ang lupa na hindi madaling nasisip ang tubig dahil napaka-prone po nun sa water stagnant. At kapag na-stagnant po or na-remain po ang tubig doon sa ilalim ng pot, yun po ang nagkakakos. Isa po sa mga dahilan para po mabilisang mabulok ang mga ugat ng ating halaman. At kapag namatayan po tayo ng Lock and Feng Shui houseplant, yun po ay senyales na hindi po natin naalagaan siyang mabuti at yun po ang sumisimbolo ng hindi magandang kapalaran at oportunidad. Pangalawang dapat gawin, ilalagay po natin siya sa isang paso na may malawak na espasyo para po masiguro po natin siya sa kanyang pagtangkad, sa kanyang paglago, pagkakaroon ng maraming dahon, supling, at mga suloy po. Pangatlo, isa rin po sa mga secret ingredient ko dahil patuloy po siya sa pagkakaroon ng napakaraming magagandang dahon ay kung magluluto po tayo ng putahe na maitlog, yung pinagbalatan po is wag po natin siyang itatapon, bagkus gawin po natin siyang pulbos. Yung powderized eggshells po ay napakayaman sa vitamins, minerals, lalo na ng calcium na siyang tumutulong sa ating lupa para maging buhaghag, fertile. Isa rin po ang calcium content ng nasabing material na calcium content ng eggshells na siyang tutulong para mas lalong lumabas ang variegation ng ating halaman kung sila po ay under variegated houseplant. At ang calcium content din po ang siyang tumutulong para po mahikayat dahil organic fertilizer po ang nasabing powderized eggshells na siyang medium din po para mas lalong maparami pa natin ito dahil nakakatulong po yon para po maging masagana ang halaman na Queen Marvel Photos. Next po na dapat gawin, since naulan po this past few weeks dahil po sa ating bagyo, ay napagdesisyonan ko po na mangolekta ng tubig na galing sa kalikasan, tubig ulan po, dahil napakaswerte na po ng halaman na ito dahil considered Lock and Feng Shui houseplant. Mas lalo magiging maswerte po ito kapag ipinandilig po natin ang mga tubig na siyang nanggagaling sa ating kalikasan. Then panghuli guys, wag niyo po siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw para po hindi siya magkaroon ng tatlong possible outcomes or epekto. Una po, kapag napansin nyo po na may puting marka na visible sa kanyang pinakagitnang dahon, yun po ang senyales na labis na init po ang kanyang nakuha. Yun po ang tinatawag na sunburning. Hindi po nakakabuti or nakakaganda dahil ang init po para sa halaman na ito ay tumutulong or hindi po siya nakakatulong dahil nakakakos po siya sanhi ng dark or brown edges. Yun po yung mga kayumanggi or itim na gilid po sa kanyang dahon or foliage. Pangatlo po is yung tinatawag na pangungulubot or scorching of the leaves. Ayaw na ayaw po nating mangyari iyon sa ating mga halaman dahil hindi po maganda ang epekto nun sa ating mga halaman. At additional information or tip para mas lalong mahikayat pa natin siya sa tuluyang paglago ng ating negosyo, ng ating masaganang buhay, at para hindi maputol ang siklo ng mga biyaya is of course, wag po tayo maglalagay ng mga Lock and Feng Shui houseplant kagaya nito sa kanluran or west portion or location ng ating bahay dahil doon po ang lubugan ng araw at hindi po yun sumisimbolo at nagrepresenta ng isang marangyang pamumuhay. Lahat po ng mga Lock and Feng Shui houseplant po, siguraduhin po na sa northeast portion dahil yun po ang tumbukan ng araw at doon po sumisikat at sumisinag ang araw na siyang sumisimbolo at nagrepresenta ng paggaling, pag-asa, na magandang opportunity para sa katuparan ng ating buhay, ng love, peace, at nagpro-promote. Take note guys, humihikayat po siya ng positive energy sa ating buhay para mas lalong ma-achieve natin ang ating mga pangarap sa buhay.
Maraming salamat guys. Ingat po tayong lahat.